mainit na balita ngayong tanghali. limang taong gulang na pinakawalang hostage, ikinuwento ang dinanas sa kamay ng Hamas militan. Mga bahay-sambahan sa Israel plano na rin gawing temporary shelters ng mga Pilipino doon. National Security Council nagbabala sa mga Pilipino na umunoy sumusuporta sa China sa usapin sa West Philippine Sea. MMDA posibleng magpatupad ng adjustment sa number coding sa Metro Manila. Final testing at sealing sa mga vote counting machine na gagamitin sa barangay at SK election sa barangay Pasong Tamo sa Quezon City isinagawa ng COMELEC ngayong araw. At freebie na bigas na nakuha ng isang netizen na bumili sa online shop pinagigiliwan sa social media. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, October 25, 2023. At una sa mga balita ngayon tanghali. Ikinuwento ng 85 taong gulang na si Lola Yocheved Lifshitz ang dinanas niya sa kamay ng Hamas militant. Isa siyang Israeli na kabilang sa mahigit 200 binihag ng Hamas gunmen na umatake sa southern Israel noong October 7. Kasama siya sa 2 hostage na pinakawalan pagkatapos ng halos 2 linggo. Nananatili naman bihag ang kanyang asawa ng Hamas. Anya, pinapalo siya ng patpat habang nasa biyahe palayo sa Nir Oz Kibbutz at dumanas ng hirap. Dagdag pa nito, dinala siya ng Hamas sa tunnel sa Gaza. Umiigting ang pressure na pakawala na ang mahigit sa 200 Israeli at foreign nationals na na-trap sa Gaza sa gitna ng pambobomba ng Israel sa Gaza kasunod ng pag-atake ng Hamas. תופת שלא חשבנו ולא ידענו שנגיע למצב הזה. והם השתוללו אצלנו בקיבוץ, אותי חטפו, השכיבו אותי על אופנוע, על הצד, וטסו איתי בשדות החרושים לכיוון חיר בחזר. הם פוצצו את הגדר, שבנו גדר אלקטרונית מיוחדת, ב$2.5 מיליארד, והיא לא עזרה כלום. וההמונים הסתערו על הבתים שלנו, עיקו אנשים, חלק הם חטפו, כמוני חטפו. לא היה הבדל אם יחטפו קשישים או צעירים. Nananawagan ang United Nations, Estados Unidos at Canada para sa isang humanitarian pause sa Israel-Hamas war. Ito ay upang mabigyang daan ang ligtas na deliveries ng tulong sa mga sibilyang nangangailangan ng pagkain, tubig, gamot at kuryente sa Gaza Strip. Humigting ang international pressure para sa tuloy-tuloy na daloy ng humanitarian aid matapos na iulat na mahigit sa 700 Palestinians ang nasawi sa Israeli airstrikes sa buong magdamag. Batay kay Palestinian Ministry spokesperson o spokesman Ashraf Al-Qidra, ito na ang pinakamataas na 24-hour death toll sa loob ng 2 linggong pambobomba ng Israel sa teritoryo. Nakikipag-ugnayan na ang Philippine Embassy sa Israel sa mga religious group doon upang maggamit sana ang mga bahay-sambahan bilang shelter ng mga Pilipinong nagsilikas. Bunsod pa rin ang nagpapatuloy na bakbakan sa pagitan ng Israeli forces at Hamas militant. Sa mga larawang ibinahagi ng embahada, makikita na nakikipagpulong na si Consul General Anthony Mandap sa ilang religious group doon kung saan pinag-uusapan kung maaaring magamit ang mga bahay-sambahan bilang pansamantalang matutuluyan ng ating mga kababayan. Bukod dito, patuloy rin ang koordinasyon na ginagawa ng ating embahada sa iba pang mga Pilipino na nanatili pa rin sa pinakaapektadong lugar sa southern Israel kung saan pinag-usapan
ang gagawing rescue at evacuation procedures. Gayon din ang safety guidelines at paghahatid ng emergency financial assistance sa ating mga kababayan doon. Kamakailan lamang ay nahatiran na rin ng DMW at OWA ng mga relief packages ang mga Pilipino na nasa Ashkelon sa Israel. Nag-courtesy visit kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte si Israeli Ambassador to the Philippines, Ilan Flus. Dito nagpaabot ng pakikidalamhati si VP Sara sa lahat ng mga nasawi sa nagpapatuloy na bakbakan sa Israel. Pinasalamatan rin ng Vice Presidente ang pamahalaan ng Israel sa pagkilala ng mga ito sa kabayanihan ng ating mga kababayan na nasawi sa gera doon. Gayon din ang tulong at suporta na ibinigay ng mga ito sa naiwang pamilya ng mga OFW. Tiniyak ni VP Duterte kay Ambassador Flus na patuloy na susuporta ang Pilipinas sa mapayapang solusyon na makakatulong sa pangmatagalang kapayapaan sa Israel. Sa larangan naman ng edukasyon, napag-usapan ng dalawang opisyal ang patuloy na pagtutulungan at kolaborasyon sa pagitan ng Israel at Pilipinas. Nag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Resident Ambassador Designate na Czech Republic sa Malacanang. Dito, inalok ng Czech Republic ang Pilipinas ng pagpapalakas ng defense capability ng bansa. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, anong partikular na tulong ang maibibigay ng Czech Republic sa Pilipinas pagdating sa pagdepensa ng teritoryo ng bansa? Yes, Ella, ang pag-upgrade sa defense capability ng Armed Forces of the Philippines ang isa sa inalok ng Czech Republic Ambassador Designate Karel kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang Czech Republic ay isa sa mga producer ng finest war instruments, arms at ammunition sa mundo. Bukod sa upgrading at maintenance ng defense assets, nag-alok din ng Czech Republic ng training exercise. Ayon kay Pangulong Marcos, noon pa man ay nakatutulong na ang Czech Republic sa pag-aalok ng vessels na magpapalakas sa pagbabantay ng teritoryo ng bansa. Samantala, binigyan din naman ng Pangulo ang pagsusulong ng modernisasyon sa sektor ng agrikultura. Ito ang naging bahagi ng naging talumpati ni Pangulong Marcos sa kanyang pagdalo ngayong umaga sa founding anniversary celebration ng Federation of Free Farmers. Ayon kay PBBM, patuloy na isusulong ng pamahalaan ang mga programa para matulungan ang mga magsasaka at mangingisda sa bansa. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Nagbabala ngayon ang National Security Council laban sa mga Pilipino na umano'y sumusuporta sa China hinggil sa usapin ng West Philippine Sea. Sa isang panayam, sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na mayroon silang mga namomonitor na mga influencer at grupo na tila kumakampi sa mga sentimiento ng China ukol sa pinagtatalunang teritoryo. Ayon pa sa opisyal, mayroon umanong inoorganisa ang mga ito na forum kung saan sinusuportahan ng mga ito kung anuman ang sinasabi ng Foreign Ministry ng China. Bagamat batid ng NSC ang karapatan ng mga ito sa malayang pamamahayag o freedom of expression, ibang usapin na aniya kung magpapakalat sila ng mga maling impormasyon. Bukod sa suporta sa mga pahayag ng China, isinishare rin umano ng mga grupong ito ang video na ibinabahagi ng China gayong kasama at nasaksihan rin mismo ng ilang Pilipinong mamamahayag kung ano ang totoong nangyari sa may West Philippine Sea kamakailan. Mariing kinondena ng Provincial Board sa Palawan ang ginawang pagbangga at pagharang ng mga barko ng China sa resupply boat ng Pilipinas kamakailan. Ayon sa Provincial Board ng Palawan, hindi dapat ganito ang ginagawa ng China dahil pagmamay-ari ng Pilipinas ang West Philippine Sea alinsunod sa idineklara sa arbitral ruling. Mula sa Puerto Princesa, Palawan, makibalita tayo kay Andy Pagayona live. Andy, ano na ang ginagawang hakbang ng Provincial Board sa ganitong harassment ng China sa Pilipinas?
Yes, Ella, magandang tanghali. Ayon plano ngayon ng Provincial Board na magpasa ng isang resolusyon na nagpapakita ng pagsuporta sa national government sa ginawang pagbangga at pagharang ng mga barko ng China sa tropa ng pamahalaan na nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Nais ngang makipagkaisa ng Provincial Board ng Palawan sa pagkondena ng pamahalang nasyonal sa panibagong panghaharas at pagbangga ng barko ng China sa barko ng Pilipinas. Sa naging privilege speech ni Board Member Rafael Ortega, sinabi nito ang ginawang pagharang at pagbangga ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas sa kung saan ay hindi dapat ganito ang ginagawa ng mga barko ng China. Kaya kinukundi na umano nila ang paglabag ng mga barko ng China sa ginawang pagharang ng mga ito sa barko ng Pilipinas. Ayon naman kay Board Member Ryan Maminta, nais nilang magpasa ng isang resolusyon na sumusuporta sa national government sa pagkondena sa ginawang paglabag ng mga barko ng China. Maliwanag umanong lumabag ang mga barko ng China sa pagharang sa barko ng Pilipinas na maghahatid lamang ng supply para sa mga sundalo nakabase sa Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nais din nila umanong makipagkaisa na ipaglaban ang teritoryo ng bansa, lalo na't malapit ang probinsya ng Palawan sa West Philippine Sea. Yan muna ang ating balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Andy Pagayona. Tumaas na naman ng hanggang piso at 30 sentimos ang presyo ng mga produktong petrolyo kahapon. Ilang mga hakbang naman na inaasahang makatutulong sa sektor ng transportasyon ang inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapagaan ang epekto ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ang detalye sa ulat ni Nel Maribuho. Mas pinadali na ang release requirements para sa paglalabas ng pondo at pamimigay ng ayuda sa mga driver na labis na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa ilalim ng guidelines, kailangan na lamang itong aprubahan ng Department of Budget and Management, Transportation Department at ng Department of Energy. Ang pagsasapinal ng benepisyaryo ng fuel subsidy ay ipapaubaya sa DOTR para sa mga may prangkisa. DILG sa tricycle drivers at DTI naman ang gagawa ng listahan para sa delivery service drivers. Kaugnay nito ay natasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kinaukulang ahensya na baguhin ang lengguwahe na nakapaloob sa 2024 proposed budget, partikular na ang ukol sa pagpapaikli sa trigger period para sa pagbibigay ng fuel subsidy. Ibig sabihin nito kapag tumaas ang Dubai price per barrel sa $80 sa loob lamang ng isang buwan, maaari nang ibigay ang subsidies para sa public transport sector drivers at hindi na maghihintay pa ng 3 buwan. Welcome development naman ito sa grupong Piston. Nararapat lamang na mas mabilis talaga yung kanilang pamamahagi, lalo na sa kalagayan na patuloy na tumataas yung presyo ng petrolyo. Inaprubahan rin sa pulong ang voluntaryo na dagdag porsyento sa paghahalo ng ethanol sa gasoline mula sa 10% ay maaaring itaas ito sa 20%. The utilization of a higher share of imported ethanol will result in lower pump prices because of the increased blend. Bukod dito, nais maisulong ng Pangulo ang e-vehicles sa transport sector. The President wanted the government agencies to work on is the continued electrification of the transport sector, particularly mass transport and light cargo vehicles. Kaugnay nito, nais ng Pangulo na makapaglagay ng charging stations at makapaghanda na rin ang bansa sa pagpasok sa manufacturing ng electric vehicles. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naniniwala ang Department of Energy na matatapos na ngayong huling bahagi ng taon ang trend sa mataas na presyo ng langis. Ayon kay Department of Energy Secretary Rafael Otilla, maaaring maramdaman ang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo sa katapusan ngayong taon at posibleng magtuloy-tuloy pa ng 2024. Ito ay dahil sa inaasahang pagdating ng karagdagang supply ng langis na magmumula sa ibang mga bansa gaya ng Brazil at US.
Sa kabila ng inaasahang pagbaba ng presyo ng langis, muli naman tiniyak ng DOE na magpapatuloy pa rin ang mga programang ginagawa ng pamahalaan upang ibsan ang epekto ng oil price hike. Tinawag na kadramahan ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang ginawang paghahain ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ng reklamong grave threats laban sa ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inaakusahan ni Representative Castro ang dating presidente ng pagbabanta sa kanyang buhay sa isang panayam at nagsumite ng criminal complaint na online grave threats laban sa dating presidente. Ayon kay Congressman Duterte, bilang public servants, hindi dapat balat sibuyas at gamitin ang karapatang paghahain ng reklamo sa korte upang patahimikin ang mga kritiko. Dagdag pa nito, mas matitinding kritisismo pa aniya ang tinanggap ng dating presidente subalit hindi nagsampal ng kaso kaninuman. Giit nito, kung may sinabi aniya ang dating Pangulo na sa tingin nito ay banta laban sa kanya, sabihin nito ang totoo at ipagtanggol ang sarili. Sa huli, binigyang diin itong dapat nang itigil ang kadramahan at pagpapamedya, lalo na't marami siyang alam sa mga makakaliwang party list representatives. Muling ipinanawagan ng ilang grupo ang pag-abolish sa confidential funds sa 2024 national budget sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang multisectoral network. Panawagan ng mga ito, ilaan na lamang ang bilyong-bilyong pondo sa social services. Mula sa Quezon City, kumuha tayo ng update kay Rosalie Coz live. Rosalie, lahat ba ng confidential funds sa pambansang pondo nais na alisin itong multisectoral network na inilunsad? Ella, itong multi-sectoral network na ito na binubuo ng iba't ibang stakeholders mula sa public hospitals, state universities at urban poor communities, nananawagan silang i-abolish ang lahat ng confidential funds ng civilian agency na nasa 2024 proposed national budget. Pinangungunahan nito ng Makabayan Bloc lawmakers na sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at Gabriela Women's Party List Representative Arlene Dosas. Nasa 10.14 billion pesos yung kabuang halaga ng confidential at intelligence funds sa panukalang pambansang pondo sa susunod taon. Kabilang na dyan yung 4.6 billion pesos sa ilalim ng tanggapan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa Department of Agriculture. Anila, tinututulan nila ang lihim na paggamit ng pondo na hindi dumadaan sa regular na audit ng Commission on Audit o COA. Panawagan ng mga ito, ilaan ang bilyong-bilyong pondo sa social services gaya ng kalusugan, edukasyon, benepisyo ng mga guro at health workers at iba pa. Natapos na ng House of Representatives ang plenary debate at naipasa na ang 2024 General Appropriations Bill na nagkakahalaga ng 5.7 trillion pesos. Kasalukuyan namang dinidinig ang panukalang pondo para sa 2024 ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa Senado. Nagdesisyon na ang Kamara na i-realign ang 2024 confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ibang ahensyang may kinalaman sa pagbabantay ng seguridad sa Western Philippines. Gayunman, hindi pa ito pinal dahil dadaan pa ito sa bicameral deliberation. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Ilang operator at shipping lines ang nangangamba dahil sa mga nakalinyang reclamation project sa Manila Bay. Sinita naman ng ilang mambabatas ang Philippine Reclamation Authority at Department of Environment and Natural Resources sa pagdami ng mga inaaprubahang reklamasyon. Ang detalye sa ulat ni Harleen Delgado. Sa 15 reclamation projects sa Manila Bay, 4 dito ang idinaing ng Asian Terminals Incorporated o ATI na operator ng Manila South Harbor dahil maapektuhan nito ang kanilang serbisyo. Sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Senado, sinabi ng kumpanya na bago pa man tumama ang pandemya, nagpahayag na sila ng pagkabahala sa reclamation projects gaya ng magiging epekto nito sa daanan sa pantalan. Madam Chair, that would be the Pasay Harbor City. The second one would be the Manila Horizon, and you have the Solar City as well as Waterfront. When we saw the layout of the geographical map, it actually
covered the entrance channel to our facility, the inner breakwater where the port would actually be going into. And as it was laid out, it would also cover our inner anchorage. There will be other repercussions as well in terms of our ability to serve the stakeholders. Patuloy umano ang pakikipag-ugnayan sa Philippine Ports Authority para rito. Ayon naman sa isang grupo ng International Shipping Lines, dagdag gastos din ito sa mga barko dahil bagong sea lanes ang dinaraanan dahil sa mga reclamation sa Manila Bay. Each vessel that will come through that new channel might cost an additional of $3,000 to $4,000. So our request is that if we may maybe recommend that the quarantine station and the pilot boarding station be a little bit nearer. Sagot ng Department of Environment and Natural Resources o DNR, may mga reclamation project din naman silang inaprubahan at nakapending para support expansions. Ngunit puna ng mga senador, ibang usapan na ang mga reklamasyon para sa commercial at residential use kung makakaapekto na ito sa mga serbisyo sa pantalan. Madam Chair, they have their own areas of jurisdiction wherein they can develop their for future expansions. In fact, even Manila Harbor is also applying for an expansion of their port for another 50 hectares, Madam Chair. I can understand the port. They're expanding the port. But when you are building, you are reclaiming for condominium near the port, that's a different story. Inusisa rin ng mga senador ang pag-i-issue ng Environmental Compliance Certificate o ECC ng Environmental Management Bureau ng DNR. Ikinagulat daw kasi ni Senator Cynthia Villar ang inilabas sa permit para sa reclamation project sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park noong 2022 kahit pa kinansela na niya ito noong 2017 ni dating DNR Secretary Gina Lopez at idineklarang protected area sa bisa ng batas. Depensa ni dating DNR EMB Director Engineer William Cuñado, inatasan lamang siya ni dating DNR Acting Secretary Jim Sapulna na pumirma. I'm just only resolving the issue in terms of the cancellation which is based on the 5 years as ruled by the Supreme Court. Pero after that cancellation, it was declared as a legislated protected area. Hindi mo ino-honor ang legislation. Ha? Kinausap na kita dyan eh. Ang worry ko sa Manila Bay, baka lumubog ang Metro Manila pag hindi nyo tinigilan yung reclamation na yan. Horny Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Roundup Balita. Pinag-iingat ng DICT ang publiko laban sa paggamit ng mga Artificial Intelligence o AI Image Generator apps sa gitna ng potensyal na panganib nito sa personal data. Ayon kay DICT spokesperson Asek Renato Paraiso, kailangan maging maingat ang publiko sa paggamit ng anumang aplikasyon na gumagamit ng personal data kasama na ang biometrics at facial recognition dahil maaari itong magamit laban sa atin. Sinabi din ni Asek Paraiso na kinakailangan pang pag-aralang mabuti ang mga potential risks ng AI Image Generator apps. Bago ito ay pagbawalan ng Department of National Defense o DND ang kanilang mga tauhan sa AFP sa paggamit ng AI Image Generator apps dahil sa posibleng privacy at security risks nito. Sinampahan na ng kaso ng paglabag sa Cybercrime Prevention Act ng Philippine Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang 35 individual kaugnay ng online lending scam. Ayon sa Executive Director ng PAOC na si Yusek Gilbert Cruz, ang mga ito ay ang supervisors ng Golden Koi Lending Company Incorporated na kabilang sa 252 individuals na naaresto sa police raid sa Makati City nitong October 20. Ang nasabing kumpanya ay inirereklamo dahil sa umano'y panghaharas sa mga kliyente nito na hindi makapagbayad ng utang.
Ang police raid ay umani ng batiko sa mga netizen dahil ito ay lumabas sa Facebook Live ng isang vlogger kung saan nakita ang mukha ng mga suspect. Una nang inihayag ng PAOK na hindi nila ito alam at wala sa kanilang napag-usapan bago ang operations. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng PNP ang pangyayari alinsunod sa utos ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Bumuo na ng team ang Department of Health na mag-iimbestiga rin sa nangyaring hacking sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth kung saan nakompromiso ang personal information ng ilang mga miyembro. Ayon kay DOH Secretary Teodoro Herbosa, ang pagbuo ng team na mag-iimbestiga sa insidente ay bahagi lamang ng due process. Sinabi rin ng DOH Secretary na nakipag-meeting na rin sila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa nangyaring hacking, bagay na anya'y ikinadismaya ng Pangulo. Dapat mayroong out-of-line permit ang mga pampublikong sasakyan kung gagamitin ng ating mga kababayan bilang service sa mahabang bakasyon. Ayon sa LTFRB, kailangan munang makakuha ng permit sa kanilang opisina upang hindi hulihin ang mga PUV na bibiyahe patungo sa ibang mga probinsya. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Nagpaalala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga nagbabalak na gamitin ang kanilang mga pampublikong sasakyan na may lehitimong prangkisa bilang service sa mahabang bakasyon na maaari itong sitahin ng mga traffic law enforcers kapag wala na sa ruta. Ayon kay LTFRB Technical Division Head Joel Bolano, kailangan munang makakuha ng out-of-line permit ang mga PUV bago ito magamit palabas ng mga probinsya. Inaasahan anya ng ahensya na maaaring mayroong nagbabalak na gamitin ang kanilang mga PUV para sa pagbiyahe upang makaboto sa barangay at sangguniang kabataan elections, gayon din sa mahabang bakasyon sa Nobyembre. Ayon sa LTFRB, pwede naman nang i-file online ang out-of-line permit at nasa 3 araw bago ito maiproseso ng ahensya. Yung out-of-line is considered as colorum. So, impoundable offense po yun. Ang allowed lang po manghuli dyan is si LTO at si LTFRB na DOTR. Hanggat maaari, kung gagamitin niyo yung kanilang mga PUVs going out of the NCR, gagamitin po sa mga activities during election, make sure po na kumuha sila ng out-of-line permit sa LTFRB. Ayon pa sa ahensya, paiigtingin din nila ang pagsasagawa ng mga anti-colorum operations. Ayon kay Bolano, pangunahin nilang babantayan ang paligid ng mga terminal sa Metro Manila. Mayroon din po kami mga personnel na nakadeploy sa ating mga terminals para po doon sa mga complaint sa ka-assistance na kailangan po ng ating mga pasahero. Kasabay na rin po yung pagsiguro, kasama po ang LTO, dun po sa pag-inspect ng mga units at mga papel. Kung talaga pong may permit ito o kaya may mga prangkisa po yung mga tatakbo during the holiday. Samantala, maaari namang umabot sa 1.6 million o mahigit pa ang passenger count sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX mula October 27 hanggang sa November 6. Ito ang mga uuwi sa kani-kanilang probinsya para bumoto sa barangay at sangguniang kabataan elections at long holiday. Bunsod nito, ayon kay Jason Salvador, spokesperson ng PITX, may mga inihahanda na silang mga hakbang para tiyakin ang maayos na pagbiyahe ng mga pasahero. Simula sa Biyernes, October 27, maglalagay na ng mas maraming help desk sa terminal upang umasiste sa mga biyahero. Dadagdagan rin ang deployment ng mga magbabantay mula sa Land Transportation Office, LTFRB, gayon din ang Parañaque City Police upang masiguro na nasa tamang kondisyon ang mga driver na magmamaneho ng mga bus at tiyaking mapapanatili ang kaayusan sa loob ng PITX. Para siguraduhin yung comfort, yung kaligtasan nila, nagdagdag tayo ng mga, of course, mga seating arrangements, no? Tapos nagdagdag din tayo ng mga personnel upang tiyakin na hindi naman talaga magkukumpul-kumpulan yung ating mga kababayan.
Sa ngayon ay hindi pa naman fully booked ang biyahe ng mga bus sa PITX, pero inabisuhan ng management ang mga pasahero na posibleng magkaubusan ng tiket dahil sa inaasahang dagsa ng mga pasahero. Partikular na rito ang biyahe ng mga bus na patungo ng Bicol. Samantala, nag-issue na ang LTFRB ng special permit sa karagdagang mga bus na bibiyahe ngayong long holiday. Bukod sa maagang issuance, mas pinahaba rin nila ang validity nito. Sa ngayon, nasa higit 700 special permit na ang nai-issue ng LTFRB sa mga provincial bus na bibiyahe sa long holiday. Magandang balita dahil nga ang LTFRB naging maagap sa pag-i-issue ng mga special permits. Hindi pa naman siya ganun kapuno. Pero, having said that, hindi pa rin ito senyales para sa mga kababayan natin na magpa-petik-petik sa pagbubuk ng kanilang mga biyahe. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Abiso sa mga commuter, magpapatuloy ang operasyon ng MRT3 sa darating na barangay at SK elections, gayon din sa long holiday. Gayunman, magkakaroon ng kaunting adjustment sa oras ng biyahe ng mga tren. Sa October 27, 31 at November 3, susundin pa rin ang orihinal na schedule tuwing regular weekdays. Habang weekend schedule naman ang gagamitin sa darating na October 28 at November 4. Samantala, regular holiday schedule naman ang susundin para sa October 29 to 30, gayon din sa November 1, 2 at 5. Para sa kumpletong detalye sa oras ng biyahe ng mga tren, maaaring bisitahin ang official social media accounts ng DOTR MRT3. Suspendido ang operasyon ng Pasig River Ferry System sa darating na October 30, November 1 at November 2 alinsunod sa idiniklarang special non-working days. Sa abiso ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, wala ring biyahe ang Pasig River Ferry sa October 31, araw ng Martes, upang bigyang daan ang gagawing general cleaning at disinfection sa mga ferry boat. Muling babalik sa normal ang operasyon ng ferry service sa araw ng Biyernes, November 3. Pinapayuhan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang mga biyahero ngayon long holiday na agahan ang pagpunta sa mga airport. Ito'y upang maiwasan ang anumang aberya o maiwan ang kanilang flight. Sa ngayon ay pinaghahandaan na ng mga airport sa bansa ang pagdagsa ng mga pasaherong bibiyahe sa long holiday. Ina-advise natin yung mga mananakay dito sa mga paliparan na mag-check muna sa kanilang mga airline concern whether nag-adjust yung kanilang flight time or na-cancel yung flight dahil para at least hindi na sila ma-inconveniente. Payo ng CAAP, pumunta ng 2 hanggang 3 oras na mas maaga sa airport upang makaiwas sa anumang aberya. Iwasang magdala ng mga ipinagbabawal na bagay sa eroplano upang hindi na matagalan sa pag-check-in ng mga bagahe. Tiniyak naman ng CAAP na nakausap na nila ang mga airline company para sa pagdaragdag ng manpower sa mga check-in counters upang maiwasan ang mahabang pila. Sa ngayon ay pinagbabawalan muna ang mga airport employee na mag-file ng leave upang masiguro na may sapat na personnel na aasiste sa mga pasaherong bibiyahe sa long holiday. Posibleng alisin ng MMDA ang window hours sa implementasyon ng number coding scheme dahil sa patuloy na pagbigat trapiko sa Metro Manila. Gayunman, kinakailangan pa itong pag-aralang mabuti ng ahensya bago tuluyang maipatupad. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, kailan ipatutupad ng MMDA itong bagong oras sa implementasyon ng number coding scheme?
Aga, sa katatapos lang nga na presko ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, sinabi ni MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes na sa ngayon wala pang tiyak na petsa talaga kung kailan ipatutupad itong pagbabago ng oras sa implementasyon ng number coding scheme. Pero ayon kay MMDA Acting Chairman Artes, aprobado na ito ng Metro Manila Council at anytime na kailanganing ipatupad ay maaari na nila itong mai-implement. Isa sa posibleng panahon ay kapag lalo pang bumigat ang daloy ng mga sasakyan sa long holiday sa Nobyembre at sa Disyembre. Batay doon sa resolusyon, gagawing 7 a.m. to 7 p.m. ang number coding. Ibig sabihin, tatanggalin na yung window hour. Sa ngayon, ang umiiral na coding scheme ay mula 7 a.m. hanggang 10 a.m. at 5 p.m. hanggang 8 p.m. naman. Sa pamamagitan nila ng bagong oras ng number coding, maaaring mabawasan ng nasa 20% ang traffic volume sa EDSA at sa C5. Katumbas ito ng nasa 800 na mga sasakyan na mababawas sa EDSA habang nasa higit 400 naman sa C5 at any given time sa tuloy-tuloy na pagdaan ng mga sasakyan. Ayon nga sa MMDA, sa ngayon ay nagkakaroon na ng pagbagal ng daloy ng mga sasakyan sa EDSA dahil dumadami palalo yung mga sasakyan na dumadaan dito. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. JP, dito sa mga pagbabago ng implementasyon ng number coding ng MMDA, karamihan kasi dito sa ilang mga tsuper na nahuhuli, halimbawa doon sa first day ng implementasyon ay maaring kinakatwiran nila, hindi nila alam, di ba? Yun yung ilan sa mga dahilan. So, ano yung hakbang dito ng MMDA para talagang ma-inform yung publiko tungkol sa bagay na ito? At meron ba silang grace period? Di ba kadalasan, JP, kapag merong unang pagpapatupad ng pagbabago ay meron silang konsiderasyon doon sa mga unang araw nitong implementasyon, JP? Yes, Aga, na gaya nga nang nabanggit mo, dun sa mga nakaraan kasi na nagkaroon ng mga pagbabago dun sa number coding, dun sa transition mula sa panahon ng lockdown papunta sa medyo maluwag na batas trapiko, ay meron ngang mga grace period na ipinatupad. Kanina, wala pa namang nabanggit ang MMDA na kung magpapatupad sila ng grace period kapag ipinatupad na itong pagbabago sa number coding scheme. Pero ayon sa kanila, magkakaroon naman sila ng massive na dissemination information at ipopost nila yan sa kanilang social media account para yung mga kababayan natin, lalo na yung mga motorista na galing ng kalapit probinsya na pumupunta dito sa Metro Manila, ay maging aware muna dun sa magiging patakaran na ito dahil nga sa posibleng maging epekto nito sa mga motorista. Sa ngayon, ang nabanggit ng MMDA is yung pagpapakalat nila ng impormasyon sa kanilang social media account para maintindihan muna ng mga motorista itong pagbabago sa number coding scheme bago nila tuluyang maipatupad kapag kinakailangan na talaga na baguhin yung patakaran sa number coding scheme para nga mabawasan yung traffic volume dito sa Metro Manila. Aga? Alright, maraming salamat, JP Nunez. Ilang araw bago ang barangay at sangguniang kabataan elections, naka-online na ang precinct finder ng Commission on Elections o COMELEC sa kanilang website. Bukod sa direct access sa kanilang website, pwede ring i-scan ang QR code na nakapost sa COMELEC Facebook page para ma-access ang precinct finder. Maaari na i-search ng mga registered voters ang kanilang voting precinct. I-fill out lamang ang voter information form upang makita kung saan ang inyong voting precinct. Nilinaw ngayon ng Commission on Elections na hindi sila nagbabaklas ng campaign materials na nakakabit sa mga private property kahit pa ito ay pagmamay-ari ng isang kandidato o hindi. Ito ang sagot ng COMELEC kasunod ng inilabas na desisyon ng Korte Suprema na hindi maaaring magbaklas at sirain ng COMELEC ang mga campaign material na nasa private property. Narito ang report ni Dante Amento. Hindi nagbabaklas ang Commission on Elections ng mga campaign material na nakakabit sa mga private property. Ayon sa COMELEC, ito'y kahit pa pag-aari ng isang kandidato o hindi
ang pagkakabitan ng mga tarpaulin at poster. Ito ang reaksyon ng COMELEC sa inilabas na desisyon kahapon ng Korte Suprema kung saan idiniklara na labag sa saligang batas ang pagbaklas o pagsira ng mga campaign material na nakakabit sa private properties. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang pagpayag ng Korte sa uplan baklas laban sa mga kandidato at political party ay nagpapatibay lamang sa kanilang mandato. Samantala, magtutungo naman bukas sa Abra sina Executive Director Teopisto Elnas Jr. at Deputy Executive Director for Operations Rafael Olanio. Ayon kay Chairman Garcia, ito ay para alamin kung ano ba talaga ang nangyayari doon. Nasa 250 kandidato kasi sa barangay at SK elections ang umatras sa lugar. 58 guro naman ang hindi na magsisilbi sa halalan dahil kamag-anak umano nila ang mga kandidato. Nagiging palaisipan ito sa poll body lalo na't sa ulat ng Philippine National Police, wala naman umanong pananakot o pagbabanta sa mga kandidatong umatras. Sapagkat ang report sa ating kahapon ng Regional Director kasama mismo si Chief PNP na wala namang pananakot at yung mga sinasabing pag-withdraw ng almost 250 candidates ay dahil sa pakiusap ng mga nakatatanda nila o yung elders na tinatawag. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa na ang Commission on Elections ng final testing at sealing sa mga vote counting machine na gagamitin para sa automated barangay at SK election sa Barangay Pasong Tamo sa Quezon City. Mula sa Quezon City, nagbabalik si Dante Amento live. Dante, kumusta ang final testing sealing ng VCM sa Barangay Pasong Tamo? Magandang tanghali, Ella. Naging maayos, no, Ella, sa kabuuan yung isinagawang final testing and sealing o FTS ng mga vote counting machine na gagamitin sa pilot testing ng automated na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa Barangay Pasong Tamo sa Quezon City. Nasa 72, Ella, yung mga makina na ginamit sa FTS na ginawa sa Pasong Tamo Elementary School na nagsimula kaninang alas 9 ng umaga. Ang final testing and sealing ay dayunin nito na malaman kung yung gagamiting makina sa automated BSKE ay gumagana ng maayos o tama. Narito ating pakinggan ang pahayag ni Attorney Zinea Ledesma Magno, ang election officer ng Quezon City District 6. Ginagawa yun para makita na ang machine wala talagang laman. Walang para rin malaman na talagang functioning siya. Ganun. At saka, syempre, para makita na walang laman yung SD card. Naayos. May mga ilang insidente lang, Noela, na nakita natin kanina na hindi kaagad na tinanggap ng BCM o hindi agad na pumasok yung mga balota doon sa BCM habang isinagawa yung final testing and sealing o nagkaroon itong tinatawag nilang paper jam. Sa Barangay Pasong Tamo, ay mayroong 3 polling centers, mayroong 133 clustered precincts at mahigit 60,000 yung mga botante na inaasahang boboto. At sa darating na BSKE, mayroong 3 barangay na paggagawaan ng pilot testing nitong automated election sa barangay, na isa dyan, itong ang Barangay Pasong Tamo at 2 naman dyan sa Cavite para sa BSKE na automated. Na unang gagawin yan ng Commission on Elections. Yan muna ating update. Balik sa iyo, Ella. Dante, yung sinasabi mo na hindi gumana yung mga VCMs, yung ba ay pinalitan agad? Kanina, Ella, no, lahat naman ng mga machine ay gumana, no. Yung nabanggit natin kanina, hindi lang kaagad na, kumbaga hindi pumasok yung VCM kasi pinifeed yun ipapasok kailangan yung VCM kasi automated nga para basahin yung mga balota. Pero lahat naman kanina ay successful na naipasok yung balota doon sa mga makina. Nagkaroon lang ng kaunting paper jam yung tinatawag kasi nila, yung parang tumalbog yung balota, pero nagawa naman lahat, Ella, no, successful na naipasok yung mga balota doon sa makinang ginamit. Ella. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Wala pa umanong nakarating na formal na impormasyon sa Commission on Elections o COMELEC hinggil sa plano ng GCash
na limitahan ang kanilang send money feature para makatulong sa laban kontra vote buying o pamimili ng boto. Sa pamamagitan nito, maiiwasan ang paglalabas o kaya pagtanggap ng malaking halaga ng pera na sobra sa limit. Pero ikinatuan ng COMELEC ang ganitong inisyatiba ng GCash upang matulungan sila sa kampanya laban sa vote buying at vote selling. Sa pagkakabasa natin, hindi naman nila pinagbabawal ang pagpapadala. Pero parang ipinagbabawal nila yung pagpapadala na sumobra na sa limit. Kung halimbawa si A nagpapadala na ng 20 tao na sa isang araw o 20 araw, samantalang dapat hindi ganun ang limit lang ng pagpapadala. Nasawi ang barangay kagawad na si Alvin Bengil Garcia na tumatakbong kapitan sa barangay Kamantangan, Monte Vista, Davao de Oro. Sa inisyal na ulat mula sa PNP, pinagbabaril si Garcia na motorcycle riding criminal habang pauwi ng bahay mula sa paglilibot sa kanyang mga kasamahan para sa gaganaping pagpupulong. Angkas ni Garcia ang isa ring tatakbong kagawad sa barangay. Nagtamo ito ng tama nang hindi pa matukoy na kalibre ng baril sa ulo na naging dahilan upang matumba ang motor na sinasakyan nito. Sugatan naman ang angkas ni Garcia base sa inisyal na investigasyon ng mga pulis kasama sa tinitingnan nilang anggulo, ang love triangle. Tiyahin naman ni Garcia ang kalaban nito sa posisyon bilang kapitan ng Kamantangan, Monte Vista, Davao de Oro. Inirekomenda na ng Commission on Elections o COMELEC Masbate na madagdagan ang pwersa ng Philippine National Police at Philippine Army sa barangay Maingaran, Masbate City. Kasunod ito ng nangyaring insidente ng pamamaril na humantong sa pagkasawi ng tumatakbong kagawad at ikinasugat ng dating barangay chairman sa lugar. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, may mga dumating na bang dagdag na security forces dyan sa Masbate na magbabantay para sa BSKE? Yes, Aga, sa ngayon wala pang dumadating na karagdagang security forces dito sa tatlong isa na Masbate. Pero nagpatawag na ng pagpupulong ang Commission on Elections o COMELEC Masbate sa mga miyembro ng PJSCC o Provincial Joint Security Coordinating Council mamayang alauna ng hapon dito sa Campo ni Serrano. Ito upang pag-usapan nga ang rekomendasyon na dagdagan pa ng pwersa ng pulis at militar itong barangay Maingaran dito sa siyudad ng Masbate. Kayo pang bunsod ito ng nangyaring insidente ng pamamaril na ikinasawi ng tumatakbong kagawad na si Joey Pintor at pagkasugat ng dating barangay chairman Martinez. Ayon kay Provincial Election Officer Alberto Cañares III, hindi kasama sa red category o areas of concern ng COMELEC ang barangay Maingaran. We have already beefed up yung presence ng forces natin sa area. Yun nga, checkpoint, 24 hours na yata yung checkpoint natin. Tsaka definitely bubuhusan natin yun ng pwersa ng AFP at saka PNP. Ngayon pa lang. Aga, nagbigay naman ng instruction si Police Regional Office o PRO5 Police Brigadier General Rosmundo Obingke na magpapadala pa ng karagdagang PNP personnel sa Masbate para tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan, lalo na't malapit na ang BSKE. Samantala, patay sa pamaril ang isang suporte na tumatakbong barangay chairman sa barangay Tanawan sa bayan ng Placer nitong Lunes alas 11 ng umaga. Inilalang biktimang nasawi na si Abraham Dolores, nasa 80 gulang, suporte na tumatakbong barangay chairman sa lugar. Sugatan naman si Nehemes Dilaw Sayam na kumakandidatong pagkakapitan at isa pang nagngangalang si Jewel Sayam at kapatid ng tumatakbong barangay chairman. Inisyal na investigasyon ng Masbate PPO nagsasagawa ng pangangampanya ang grupo ni Nehemias sa sitio Laray Tanawan Placera na pagkabarilin at pasabugan ng IED o Improvised Explosive Device ng mga miyembro ng hinihinalang New People's Army na pinamumunuan ni Raymond Dos alias KRM. Tinutugis na ng pwersa ng gobyerno ng mga suspect na turang krimen. Ito, unexpected to dahil kwanto eh. Pero allegedly, yung mga perpetrators naman ay yung nasa pulang araw. Hindi siya intense yung political rivalry. Hindi naman natin alam kung ano yung pinakamotibo
So, in that sense, unexpected yan. Aga, mamaya alamin natin kung ano yung napag-usapan o napagkasunduan sa rekomendasyon ng COMELEC Masbate na dagdagan pa ng pwersa ng pulis at militar itong barangay Maingaran dito sa Masbate City. Yan ang balita mula dito sa Masbate. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. Umabot na sa mahigit 200 ang arestado sa Central Luzon dahil sa paglabag sa umiiral na gun ban ng Commission on Elections. Samantala, isang barangay ngayon sa Nueva Ecija ang isinailalim sa red category ng Police Regional Office 3 kaugnay sa darating na barangay at SK elections. Mula sa Angeles, Pampanga, makibalita tayo kay Leslie Widom live. Leslie, nasampahan na ba ng reklamo yung mga lumabag sa gun ban dyan sa Central Luzon? Ella, ayon sa Police Regional Office 3, yung ibang nahuli ay nakapagpiyansa na at ang iba naman ay nakakulong na dahil sa gun ban violation. As of August 28 hanggang October 21, aabot na sa 218 individual ang naaresto dahil sa ipinatutupad na gun ban ayon sa Police Regional Office 3 o Central Luzon, habang nasa kulang 200 naman ang nakumpiskang mga baril at mga deadly weapons. Sa kabila nito, inihayag ng Central Luzon Police ang kanilang kahandaan para mapanatili ang kapayapaan sa nalalapit na halalan. Kung ano man po ang inyong makikitang paglabag sa lahat ng election law, lahat ng mga kriminalidad o karahasan na mangyari sa inyong mga lugar, ay ipagbigay lang po alam ninyo sa amin upang mabilis naming maaksyonan. Samantala, inilagay naman sa red category ang Barangay Tio sa Nueva Ecija dahil sa history ng karahasan ng mga makakaliwang grupo ng mga nakaraang taon. Mataman nating binabantayan yung mga lugar na yan upang hindi na muling maulit ang anumang karahasan na maaari nilang isagawa, katulad ng mga pananakot, yung mga permit to campaign policy ng CPP-NPA ay dapat nating mabantayan upang hindi sila maka-penetrate sa ating mga barangay. Samantala, nasa mahigit 12,000 mga security personnel naman ang idineploy sa isinagawang simultaneous multi-agency stand-off and turnover ceremony ng mga security forces sa Police Regional Office 3, Camp Oliva, City of San Fernando, Pampanga. Aabot sa mahigit 12,000 tauhan ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ang idineploy sa Central Luzon para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election o BSKE. Kabilang sa mga idineploy din ay ang mga kagamitan na magagamit nila upang mapanatili ang seguridad ngayong barangay at sangguniang kabataan election, gaya ng mobile, patrol vehicles, military truck, ambulance at fire trucks ang ibinigay upang magamit sa seguridad sa mga area sa Region 3. Hinikayat naman ni Police Regional Office 3 Regional Director Police Brigadier General Jose S. Hidalgo Jr. ang mga mamamayan sa rehiyon na i-share ang anumang impormasyon, suspicious activities na maobserbahan at makikita nila sa social media Facebook page, Police Regional Office 3 o hotline nito sa 0998-598-5330, 0917-556-2597. At yun muna ang balita mula dito sa Angeles City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Leslie Widom. Naitala ng Team Philippines ang unang gintong medalya sa nagpapatuloy na 4th Asian Para Games sa Hangzhou, China. Ito ay matapos magwagi ang Pinoy swimmer na si Ernie Gawilan sa men's 400 meters freestyle swimming event. Habang nakamit naman ng wheelchair racer na si Gerald Mangliwan ang unang silver ng Pilipinas. Nitong Lunes, nakamit ni Ernie Gawilan at Gary Behino ang bronze medal mula sa swimming. As of kagabi, nasa pang-17th place sa standings ang Team Philippines na may tig isang gold at silver at 2 bronze medal.
Samantala, bibigyan naman ng parangal ng Malacanang ang mga atletang Pilipino na nagkamit ng medalya sa 19th Asian Games. Ang gabi ng parangal at pasasalamat para sa mga bayaning atletang Pilipino ay pangungunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Rizal Memorial Coliseum mamayang gabi. Ang 33 Filipino medalist ay tatanggap ng Presidential Citation bilang pagkilala sa kanilang tagumpay sa sports. Tatanggap rin sila ng kabuang 19.1 million pesos na incentives mula sa Philippine Sports Commission. Bukod pa dyan, ang kabuang 22.8 million pesos na incentives mula naman sa Office of the President. Sa mga mahilig mag-online shop dyan, isa ba kayo sa gustong-gusto at naaliw sa tuwing nakatatanggap ng libreng item mula sa seller o yung freebies? Good vibes ang hatid ng isang K-pop stan matapos niyang i-post sa kanyang social media account ang natanggap na freebie na bigas mula sa online seller na kanyang pinagbilhan ng photo cards. Sa post na ini-upload ng ex-user na si Awi, makikita ang maliit na pakete ng bigas na natanggap mula sa online seller. Bukod sa bigas, binigyan rin siya ng seller ng ilang biscuits at chocolates. Nagpapasalamat naman si Awi dahil maayos na nakarating ang kanyang order, gayon din sa mga libreng items na kanyang natanggap. Maganda yung ginawa ng online seller na yun kasi nga, mas maraming tao ngayon ang tinatamad na mag-mall. Mas gusto nilang mag-online. Yes. So nakakatulong sila doon sa mga nandun na sa bahay o meron pa silang pansaing, ano? Okay yun, Lalo na sa panahon ngayon, Ella. Oo. Mahal ang presyo ng bigas. Kaya yung mabigyan ka ng bigas, napakalaking bagay noon. Alam mo, yun yung sinasabi nila na giveaways na or freebies na malapit sa sikmura. Diba? Nakatanggap ka na ba ng bigas? Ako natatanggap ko lagi face mask. Kaya kahang-hangang idea at hanapin natin yan para makalibre rin tayo ng bigas. Ano? At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Juan, Kapitulo 6, versikulo 27 na nagsasabi, "Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatwid bagay ang Diyos." Okay, bago po tayo magpaalam sa pagkakataon pong ito ay binabati po natin ng happy birthday si Miss Luella de Cordoba. Birthday po niya ngayong araw. Happy birthday sa iyo mula sa UNTV family. At eto, ang daming cake, Ella. Oo nga, meron pa doon tayo sa kwarto natin. Thank you so much, my seniors family. Hindi ko na kayo iisa-isahin pero alam niyo na lahat yon kung ano yung nasa puso ko. Maraming salamat sa lahat ng bumati sa akin, lalong-lalo na sa social media, TikTok, Facebook, Instagram. Ay naku, pati sa control. Thank you so much. At after nito, siyempre may konti tayong salo-salo para sa inyo. At gusto ko rin gamitin yung sinabi ni Kuya na salita niya na, I wanna grow old with you guys. Yun ang maganda doon. Thank you. More power sa iyo, Ella, at more project, good health, happy Salamat. family, at patuloy tayong samahan ng Panginoon, Ella. Salamat sa Diyos. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at happy birthday!